Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, abay, itong si Auntie Claire, palibasa, ang lakas-lakas ng bunganga. Ang sinabi, hindi raw sila tututol sa kahit anong arrangement sa interim release si Tatay Digong. Abay, maya-maya, binabawi. Ang tanong, pwede ba niyang bawiin yun matapos niyang sabihin na wala namang pakialam ang Marcos administration sa kahit anong interim release ni Tatay Digong na isang pagpapayag, no? At talaga namang tama po, pumayag sila sa terms and condition ng interim release. Pwede ba natanggihin niya yon? Well, Auntie Claire, ikaw naman, nag-aral ka rin na international law. Sa batas ng state responsibility, ang isang estado ay magiging responsable kapag siya ay lumabag sa international law, kapag siya ay gumalaw sa isang authorized agent. Sino-sino ba yung mga authorized agent na yan? Una-una yung mga organs. Ibig sabihin, ehekutibo, legislative, at saka judicial. Lahat ng gawain ng taong gobyerno sa ehekutibo, sa legislative, at saka sa hudikatura ay aksyon ng Estado na hindi po pwedeng ipaliwala. Hindi ka po pwedeng sabihin mo, ay wala akong authority dyan. Dahil ikaw naman ay rakong undersecretary, presidential spokesperson na iyong title, so lahat ng salita mo ay salita ng presidente. Alam nyo, nung ako yung spokesperson, ang mahirap, pumayag naman ako kay Tatay Digo na maging spokesperson, so lahat ng sinasabi ko, lahat ng lumalabas sa bibig ko, ay mga palaisipan ni Tatay Digong. Pero maraming issue na hindi kami nagsasang-ayon, no? Sa death penalty, ako'y bumoto against it nung ako'y miyembro ng Kongreso. Sa lowering of age of criminal responsibility, ako'y bumoto laban dyan nung ako'y miyembro ng Kongreso. Pero nung ako'y tagapagsalita, syempre, ang sasabihin ko, ang presidente ay pabor sa death penalty, pabor sa lowering of age of criminal responsibility dahil nawala na yung personalidad ko nung ako'y tumanggap ng trabaho bilang spokesperson. So, Auntie Claire, mag-ingat ka. Lahat ng binang salita mo, lahat na nanggagaling sa bibig mo ay mga salita ng presidente mismo. Dahil ikaw ay ahente ng presidente. At hindi ka pa pwedeng later on, maghugas kamay na akin lang yan ha. Kaya nga ang tawag sa'yo, spokesperson. So sa larangan ng international law, tatanggapin talaga na International Criminal Court yung pagsang-ayon sa mga kondisyones ng interim release ni Tatay Digong dahil ikaw ay isang organ ng Estado, isang authorized spokesperson ng presidente. Buti nga, laki kasi ng bunganga mo, tinulungan mo ngayon si Tatay Digong para maka-interim release. Actually, hindi lang buti nga, kundi thank you very much, Auntie Claire, sa laki ng bunganga mo, tinulungan mo ngayon ang aking Tatay Digong makakuha ng interim release. Palakpakan natin si Auntie Claire dahil sa kanyang kalakihan ng bunganga, talagang natulungan niya si Tatay Digong na makalaya. Lagot ka sa iyong amo. Okay? Now, bukod pa po dyan, well, medyo ako'y nagkakaroon ngayon ng alinlangan. Kasi isinapubliko ko na rinelay ko kay Vice President yung concern ng isang empleyado sa kulungan na natumba nga si Tatay Digong, tumama ang ulo, linabas, dinala sa ospital, ang alam ko in MRI, at ang duda ng empleyado ng detention facility ay hindi pinagbigay alam kay sa pamilya. At dahil nga dito sa latest statement ni VP Sara, mukhang hindi talaga nila alam. Well, alam nyo naman ako kasi, noong sinabi sa akin yan, mga Agosto yan ako naman ang sabi, i-relay lang. Ako naman masunurin. Relay ko lang. Kinalimutan ko na. Kasi it's an health issue. Alam nyo naman ang health issue, talagang covered by privacy yan, no? Pero ngayon, nag-aalala ako kasi madaling matrace kung sino yung source. Pero ngayon, hahanap na ako ng abogado para dun sa source. No? Dahil kapag siya ay pag-iinitan ng ICC, pwede naman depensahan yan. Dahil talaga namang merong kapabayaan. Meron talagang kakulangan ng ICC dahil ang lahat ng nakadetene sa ICC Detention Center, hindi lang ICC ha, pati Dutch government dahil yung kulungan na yan ay pag-aari ng Dutch government. So kahit anong mangyari dyan sa mga nakadetene dyan, hindi lang ICC ang responsable, pati Dutch government dahil lupa nila yan at kulungan nila yan, bagamat binigay jurisdiction sa ICC. Talaga namang sentido komon. Ano yung sinasabi niyang mga konti-konti dyan na kinakailangan sumunod sa Dutch law bago ilabas ang privacy issue. Hindi privacy issue pinag-uusapan natin. Ang issue lang is, may abirya nangyari sa nakadetene, dapat pa ipag-alam doon sa, o di naman kaya sa abogado. Sentido common po yan. Kahit sa bansa ka nagpa-practice, kahit sa hukuman ka, kapag ikaw ay responsable sa buhay at kalusugan ng isang tao dahil ikaw ay detaining authority at merong abiryang ganyan nangyari,
may obligasyon ka na iparating ito sa pamilya o di naman kaya sa abogado. So nagkaroon talaga ng kapabayan yan. At kapag may nangyari kay Tatay Digong, dahil nga yan ay itinago nila, isinikreto nila sa pamilya, abay marami na pong desisyon ng International Court of Justice na pati ang mga international organization ay binibigyan ng responsibilidad. So hindi pa po sila off the hook. Magdasal sila na walang seryoso mangyayari kay Tatay Digong dahil doon sa mga nangyari sa kanya na hindi ipinagbigay alam sa kanyang mga pamilya. Dahil po pwede silang habulin para sa danyos kung may mangyari kay Tatay Digong. Pero siyempre, secondary na yan. Ang gusto natin ay manatiling in good health si Tatay Digong at makauwi siya in good health and alive and kicking. So, marami rin nagtatanong sa akin, ano ba, kailan ba yung interim release na yan? Kulang po kayo ha, napakadaming fake news. Dami kasing mga pabida-bida rito sa dahig. Ako po, hindi ako nag-aanunsyo hanggang hindi lumalabas sa webpage mismo ng ICC. Hindi na hubaling ma-scoop. Basta ako, yan po yung patakaran ko nung ako yung spokesperson. Habang walang nakasulat, hindi po pwedeng i-anunsyo. So, antay lang po tayo, i-anunsyo naman po yan ng hukuman. Kasi ganyan po ang polisiya ng hukuman. Pero silang absolute transparency. Bagamat kapag sila nagre-release ng mga orders, merong mga redacted, yung mga bina-blackout. Kasi nga, mga sensitibong mga impormasyon. Pero siguro dito, ang ipa-blackout lang nila ay yung kadahilanan. Yung kung ano talaga yung sakit ni Tatay Digong dahil yan naman po ay covered ng right to privacy. Naalala ko po tuloy yung aking kaso ng misis ko, no? Na hindi umattend dun sa Busit na Huwad Committee dahil nga meron siyang sakit at ang gusto ng mga congressman na yan ay isa publiko mga sakit ng misis ko. Hindi po. Talagang dapat i-redact po kung ano yung sakit ni Tatay Digong kung meron man dahil yan ay covered by the right to privacy, no? May decision nga po yung UK House of Lords, no? Yung isang supermodel na si Naomi Campbell. O pwede bang pigilan ng isang pahayagan na i-publish yung kanyang larawan lumalabas sa isang drug rehab? At ang sabi ng UK House of Lords na ngayon po ay tinatanggap sa larangan ng karapatang pantao, basta estado ng kalusugan, covered ng privacy yan, hindi ang covered ng right to information. Ganun din po si Tatay Digong. Kung si Tatay Digong dahil hindi na siya presidente, ay ayaw isa publiko kung anong kanyang medical condition, wala tayong magagawa. Now, si Marcos Jr. may probisyon sa ating saligang batas kapag ikaw ay nakaupong presidente at meron kang seryosong health issue, kinakailangan ipagbigay alam sa publiko at sa mga liderato, lalo na dun sa mga susunod na po pwede mag-take over. So may pagkakaiba po kapag nakaupo pa ang presidente at hindi na nakaupo ang presidente. Ang nakaupong presidente ay walang right to privacy, even on issues of health. Kaya nga, nananawagan tayo kay Marcos Jr. Marcos Jr., ang pagiging addict, major health issue yan. May karapatan kami. Kaya magpa-hair follicle test ka na. Linalabag mo karapatan to information ng taong bayan. Wala kang right to privacy pagdating sa iyong kalusugan, pagdating sa iyong estado ng pag-iisip, habang ikaw ay nakaupong presidente. Kung gusto mo ng privacy, magbitiw ka na. At yan naman ang hinihingi namin. Dahil super ka ng kapalpakan sa iyong administrasyon. Ayan ang lantarang lakawan sa gobyerno. Alam nyo, ngayon lang yan napapansin. Pero what do you expect? Ang pinakamataas na presidente, nasa Guinness Book of World Records, top 5 most corrupt politicians on earth. Natural, lahat ng mga nasa ilalim, gagayahin din ang gawain niya. Nagtataka pa ba kayo? At huwag kayong papayag na naghuhugas kamay siya. Siya pa rin ang gumawa ng budget. Siya pa rin ang hindi nag-veto. Siya pa rin ang nagtalaga kay Martin Romualdez bilang speaker. At siya pa rin ang nagkonsente na si Zaldico ay maging chairman ng Appropriations Committee. The buck stops with the president. Kung kayo'y galit na galit sa mga kurapot ng mga congressman at senatong, maggalit din kayo kay Marcos Jr. because the buck stops with him. Hindi po pwede nangyari ang mga kakurukutan na yan kung hindi dahil sa presidente. Sana po yan ay malinaw.